na umamin na si Boying Rimulya na siya nga ay nakipagpulong sa dalawang investigador ng ICC. O eto po. Nag-uusap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Ayan, mga kababayan. Naiipit na ngayon si Boying Rimulya, mga kababayan. Di bagay, lumantad ang 18 ex-marines, mga kababayan. Sinabi po nila na totoo ang mga sinabi ni Gutesa na nakapag-deliver si Gutesa maging itong 18 marines na ito ng mali-maletang pera sa mga opisyal ng gobyerno. Alam na po natin yan. Sinabi po nila yan sa kanilang press con, mga kababayan, kamakailan. At kasabay po ng paglalahad ng katotohanan nitong 18 marines, sinabi rin po nila, mga kababayan, na itong si Boying Rimulya ay nakipagpulong di umano sa dalawang investigador ng ICC. Kasama po yan, mga kababayan, sa affidavit ng 18 marines. Sinabi po nila ito sa kanilang press conference. Pero si Boying Rimulya, mga kababayan, parang pilit niyang pinasisinungalingan ang sinabi ng 18 marines, lalong-lalo na po sa mali-maletang pera. Yan po ang isa sa mga pinasisinungalingan nitong si Boying Rimulya. Pero yaong isa sa mga sinabi ng 18 marines na kasama siya na nakipagpulong sa dalawang investigador na taga-ICC, inamin niya na po, mga kababayan. O eto po ang video. Ayan, panoorin po natin, ganyan lang, mga kababayan, para wag po tayong makopyright. At gawa na rin po natin ng reaksyon, mga kababayan, habang pinapanood natin itong video ni kayo raw ay Boying Rimulya. Ito, inihahanda ko na po, mga kababayan, para mamaya pag ginawa natin ng tawag nito, ng reaction, itatapat ko na lamang pong gayaan, mga kababayan. Iwas po tayo sa copyright. Alam niyo naman po, maliban sa copyright, mga kababayan, kami po ay naka-shadow ban. Na-report po kami yata ng, alam nyo na, ng mga bangag para hindi po makarating sa inyo ang mga balitang dapat po ninyong malaman na siyang katotohanan. Yan po ang ginagawa nila ngayon sa mga vlogger. Pinapa-shadow ban ho nila. Kaya po, lagi namin sinasabi sa inyo, i-share nyo lang po itong aming mga video. Kahit wag nyo na po kami i-subscribe. Like lang tsaka share, okay na po kami dyan. O eto po, una, basahin ko muna itong isa sa mga sinabi ni Boying Rimulya. Ayan galing pa po ito sa birada, binitbit ko talaga, mga kababayan, para meron po tayo magandang referensya. Ombudsman Boying Rimulya, tinawag na imbento ang maleta delivery. Yan. Pinasinungalingan niya, mga kababayan. Ayaw niyang malaman ng taong bayan na siya ay tumanggap rin di umano ng mali-maletang pera ayon sa 18 sundalo. Canard o gawa-gawa lang, yan ang paglalarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa joint affidavit na isinumite ng 18 dating sundalo sa kanyang tanggapan, mga kababayan. Kaugnay ito nang ibinunyag nilang maleta delivery sa matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ayon kay Rimulya,
ang isang affidavit ay dapat naglalaman lamang ng personal na karanasan at imposible aniyang may common knowledge ang 18 sundalo sa bawat transaksyon. Mismong si Boying Rimulya po ang may sabi nito, mga kababayan ha, na aniya, mga kababayan, dapat daw ang isang affidavit naglalaman lang ito ng personal na karanasan. Boying Rimulya, sandali sir. Kaya nga po sila lumantad Kaya nga po sila nakabuo o gumawa ng affidavit dahil nakabatay lahat ng mga sinasabi nila at nasa affidavit mismo nila ay sa kanilang karanasan bilang taga-deliver ng mali-malitang pera. Sir, experience po nila. Naging trabaho na po nila. 1 taon yata nilang trinabaho yan. Yung pagdi-deliver ng mali-malitang perang yan. Karanasan po nila. Ombudsman Boying Rimulya, meron po bang mali sa ginawa nitong 18 ex-Marines, Sir Boying Rimulya? Di bagay, karanasan nga nila. Ito pa, isa sa mga sinabi niya. Common knowledge. Wala di umanong common knowledge, mga kababayan, ang 18 sundalo sa bawat transaksyon. Kung wala pong common knowledge, etong 18 ex-Marines, kung congressman naman tuloy, bagay, dating congressman na ito, Ombudsman Boying Rimulya, kung wala po sa palagay ninyo, lalantad kaya sila? Magpapapreskon kaya sila? Makakabuo kaya sila ng affidavit na ang pahayag, pamandin ng 18 na yan, tuloy-tuloy, walang putol-putol, mahahalata mong alam talaga nila ang mga kaganapan sa pagdi-deliver ng pera. Mga kababayan, nasa maletang pera pa lamang po tayo ha. Wala pa po tayo doon sa pagkakasangkot di umano nitong si Boying sa pagpapakidnap ng dating Pangulong Duterte. Ito, ituloy ko. Inilarawan niya ang kwento bilang imbento at posibleng political motivated para mag-udyok ng destabilisasyon. Diyos ko naman, napakarami nang nangyaring rally sa bansa. Ombudsman Boying Rimulya, mas maituturing pa yon na destabilisasyon kung gugustuhin po ninyo, lalo na kayo po ang nasa kapangyarihan. Pero itong inilahad ng 18 ex-Marines, hindi po ito matatawag na politically motivated. Hindi rin po ito matatawag na destabilisasyon. Nagsasabi lamang po sila ng katotohanan batay po sa kanilang karanasan at mga naging trabaho noong sila ay trabahante pa ni Saldico. Katotohanan lamang po ito. Huwag niyo po gawing depensa ang politically motivated na salita na yan at saka yung destabilisasyon. Parang ginagawa niyo po kasing pangdepensa yan Ginagawa ninyong kalasag para maitatak sa kaisipan ng ating mga kababayan. Ay, paninira lang pala yung sinabi ng 18 ex-Marines na yun. Politically motivated lang pala yan. Destabilisasyon lang pala yan. Lalong-lalo na sa presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Ginagawa niyong pananggalang sir Huwag pong ganon. Huwag po tayong gagamit ng mga salita na para makakuha po kayo ng simpatya sa ating mga kababayan. Dahil ang karamihang Pilipino ngayon, saan man kayo magtanong, gumawa man kayo ng survey, alam na po nila ang katotohanan na mayroong nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa. Ang ginawa sa dating Pangulong Duterte, kidnapping. Itong mali-malitang pera na ito, pawang katotohanan at hindi gawa-gawa tulad ng sinabi mo, Secretary Boying Rimulya.
Huwag po kayong gagamit ng mga salitang gagawin ninyong pananggalang para po sa inyo. Palagay ko, mga kababayan, hindi maglalakas loob itong 18 sundalo na ito, mga kababayan, kung wala itong mas marami pang hawak ngayon na mga ebidensya. Siguradong mas marami pang ebidensyang hawak ito na ilalabas, mga kababayan, kung sakasakali man na ipatawag sila sa isang pagdinig katulad sa Senate Blue Ribbon Committee na ngayon, inutil na, wala nang bibig, wala nang kakayahang mag-imbestiga kasi nga naman, kung buksan ulit nila ang investigasyon, lalong-lalo na sa mga pasabog ng 18 Marines na ito, marami silang madadali. Maraming matatamaan, maraming madadamay. O kita nyo, tikom ngayon ang BRC, mga kababayan. Di ba? Sa madaling salita, mga kababayan, pilit po nilang pinasisinungalingan ang sinasabi ng 18 Marines na yan. Ngayon, tulad nga ng naibungad kong sinabi sa inyo, mga kababayan, na umamin na si Boying Rimulya na siya nga ay nakipagpulong sa dalawang investigador ng ICC o eto po ang kanyang video, mga kababayan. O, ipapanood ko po sa inyo, mga kababayan, pero hindi ko lamang po masyadong ipapakita sa screen. Kahit ganyan lang po, okay na siguro yan. No? Kasi hindi po atin video ito at hindi po SM na yung may-ari nito. GMA po. Makikisungkit lang tayo, panandalian, ganito lang natin para wag tayo makopyright. Okay? Pasensya na po talaga. O, eto na po. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niya raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Ayan na. Nag-uusap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Ayan, mga kababayan, saglit lang, putol muna tayo. Inamin niya. Totoo yun. Nagpagpulong ako. Maliwanag na tayo doon. Okay na tayo doon sa mga sinabi niya na yon. Etong sinabi ni Boying Rimulya, mga kababayan, at ang nasa affidavit po ng 18 Marines, parehas po natin narinig yan. Unang-una sa press con ng 18 Marines, pangalawa dito kay Boying Rimulya. Kasabay po ng pagsabi nila na yan, nitong 18 ex-Marines ay ang pag-deliver ng mali-maleta. Pero bakit niya pinasisinungalingan, mga kababayan, etong mga maletang i-deliver ng 18 Marines? Di ba? Batay yan sa karanasan ng 18 Marines.